Hello mga plantitos at mga plantitas, it's Jem from Piantabile Succulent Garden, and today itutur ko kayo sa aking greenhouse kasi I haven't done it here on my YouTube channel. I have already done it on my Facebook pero hindi pa dito sa YouTube. So if you are new here, thank you for coming, thank you for watching, and if you would like to subscribe, that would be nice. So let's begin. So ito ang aking greenhouse, ang aking succulent greenhouse. Meron din ako mga nasa labas, pero most of them ay nasa loob ng greenhouse kasi wala akong space dito sa labas. Meron siyang shade netting kasi sobrang liwanag ng araw, sobrang init, nasusunog yung mga succulents. Kaya nilagyan ko ng shade netting. Meron din akong bubble wrap dun sa bubong para ma-diffuse konti yung sikat ng araw. Pero it's not enough. So kailangan pa rin ng shading net. So umpisahan natin. So dito sa pagpasok on the left side, ito yung mga bago kong pot na mga succulents. Last year ko lang ito nabili itong mga to. Pero okay na sila, medyo established na sila, kaya na nila sa taas, na sa top shelf sila. And obviously green sila ngayon kasi nadiligan ko na sila. Nung winter time, medyo mapula at saka mapula, ma-purple, ma-pink, ganon. Tapos, ito naman, itong section na ito, yung mga nasa makulay na yun nandun sa taas, galing Korea. I think I had them 4 years ago, maybe. So, kahit na summertime, makulay pa rin sila. Pero pag winter time, mas makulay talaga sila. Mga Korean hybrids yata. Mga Korean hybrids sila. Ito mga nasa harap, mga ano lang to, mga hindi ko alam, local. Pero common lang to, si Onslow, Opalina, tapos si Bluebird. Si Bluebird, kapag babad sa araw, compact siya. Alam ko na, nakuha ko na yung kiliti niya kasi nagpapalda siya pag lumaki na siya, tapos mataas na, nagpapalda na. Kaya hindi ko siya pinapalaki, ganyan lang siya. Ilang taon na siya dyan, 4 years na yata, at least 2 years. So ayoko siyang papaldahin. Tapos hindi ko introduce lahat isa-isa kasi I think it's going to take ages. So this section naman, mga bago lang din tong mga to. Sorry na hindi nakafocus yung camera. Mga bago lang din tong mga to. Ito nung last summer, so ito ngayong taon lang. So, yung si Hanakaida, bago lang din yan. Ito yung section na mga clusters, mga malalaki. Pero, meron ding mga ano dyan, meron ding mga bagong variegated dyan. Kasi medyo, medyo hindi babad sa araw. Pero at least maliwanag pa rin kasi nga nasa tuktok sila ng shelves. Gusto nila yung sunrise. Nakakalimutan ko, nauutal ako. So, ito mga nandito naman, halos lahat, ito mga nasa harapan, mga 2-3 years old na yung mga yan, under my care. Pero yung iba dyan, last year lang, tapos, merong iba na bago lang, katulad nung Hanakaida na yun, tsaka si Mikomi. Bago ko lang yun na-acquire. Tapos, doon, sa sulok na yon, nawawala ako. Ano ba ang pangalan yan? Brinks Blue. Nakakaloka. Sorry guys. Tapos itong mga section na ito, mga propagation ito, pero matibay na sila na kapag
develop na sila ng resilience. So, kahit natatuktok sila ng shelves, babad sa araw, pero kaya na nila yung init. Yung, pag hindi pa kasi sila established, hindi nila kaya masyado sa sobrang liwanag, super init. So, this section, karamihan dito mga bagong acquisition yan. So, most of them are green. Lalo na yung mga bagong bili ko pa, hindi pa sila nakapag-stress, hindi pa sila naka-develop wala pa silang stress hormone, so hindi pa sila masyadong makulay. Pero eto, patagal ko na tong alaga. Okay, baba tayo.